Nalaman niyo na ba? Si Pepe si Rizal! Eh? Oo. At matagal na siyang patay. Paano tayo napunta dito? Mukhang patay na si Pepe. Ngunit, ang dami niyang nagawa para sa ating bayan. Oo nga. Ngunit, ano kaya pwedeng magawa ng ating kababayan? May siboy ang kanyang ginawa. Buenos días, señor. ¿Cómo se llama? Ako hindi naman. Paano ba namin malaman ang ismatan? Ako si Ginong Oliver Garza Molina, guro sa Pilipino na Makati Sciences. Maaari na po ba namin matanong na setting katanungan? Maaari naman Ginong. Maraming pambansang bayani para sa akin. Kaya lang, ang pinaka-nagamit natin ay si Dr. Rosenza. Dr. Cesar. Baka may alam ka tungkol kay Chef Ram. Paano? Maaari ka po ba namin matanong tungkol kay Rizal po? Okay, December 30, 1896 doon po. Ito yung execution no, na naganap sa Bagong Bayan na ngayon ay kinikilala bilang Luneta Park kung saan doon niya in-execute si Rizal. Pagkamatay niya, Binaril siya. gaya po ng sabi ko po kanina, kinikilala yung dalawang nobela niya na No Limitang Here at saka El Filibusterismo. No Limitang Here na merong 64 pero nabawasan ng isang chapter yon. So naging 63 chapters na lang na tungkol sa inang bayan. No? At yung pangalawa naman ay yung El Filibusterismo na meron naman na 39 chapters kung saan ito naman ay pinaglaanan niya ng pansin para naman sa kumpusa. Hindi ko alam ko eh. Alam ko lang, sinulat niya para sa bayan lang natin. Filibusterismo. Ang pagsulat na yung si Rizal, titingnan natin ngayon, panahon na ito, bali nangyayari. Sabi nga niya, yung pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Napakahalaga yon sa panahon natin ngayon na hinihimok niya na yung mga kabataan sa panahon na ngayon na yung karunungan na kailangan natin na mayroong respeto. Kasi kung balik tanaw natin kay Rizal, mabait siyang bata. Magalang sa kanyang namagitan. Kaya, ibig sabihin, doon yung nakikita na natin na yung pag-ugali natin. Dapat maging tinulad din tayo sa pananaw ni Rizal. Yun. Ang kamatayan ay higit kung ang pag-uusapan ay ang buhay ni Rizal, mas makabuluhan para sa mga Pilipino yung kanyang kamatayan. Kasi nagkaroon ng silbi, nagkaroon ng malalim na pagkaunawa kung papaano ang bansang lugmok ay lumaya mula sa pagkakaalipin. At yun ay nakilala sa kanyang kamatayan. Dahil si Rizal, sumulat siya ng 2 obra na nagpagising ng damdamin ng sangkapilipinuhan at dahil doon nagalit sa kanya ang gobyerno ng Espanya. Malawakang debate na talaga yun. Sino ba talaga ang magiging pambansang bayanan natin? Si Andres Bonifacio ba o si Jose Rizal? At hanggang ngayon, debate pa rin siya na maituturing. Pero kung ako yung tatanungin talaga, hindi lahat kasi nadadaan sa dahas. No? Hindi lahat ng kailangan ay dumaan sa madugo
or sobrang tragic na pangyayari. Pero nakikita natin na oportunidad yung pagsulat, no? Sabi nga nila na mightier than swords pa ang mismong pagsusulat natin. Kaya bilang isang kabataan o bilang parte din no ng pagiging isang Pilipino, nakikita ko na mas mainam talaga na si Jose Rizal ang maging pambansang bayani kaysa kay Andres.